Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa, the authentic puncher, no, gusto na namang pumatay ng kapwa Pilipino. Opo. Meron siyang gustong gawin para legal na pumatay ng mga Pilipino. Kasi nasasangkot siya sa EJK sa war on drugs ni Digong. Ngayon sabi niya ay gusto ko pa rin pumatay ng Pilipino pero sa legal na pamamaraan. Yan. Talagang kating-kati siya, patayin ang mga kapwa niya Pilipino. Siguro 100% ka naman Bato. Ba't mo naman gustong patayin yung kapwa mo Pilipino, Senator Bato? Okay? At ganun din po si Secretary Dizon, the newly appointed Secretary of Dito po Walang Anes. DPWH, sorry naman, Secretary Vince Dizon tutuyain ko ng tutuyain muna yung departamento mo hanggat hindi mo naaayos. Okay, pasensya po. Sa mga kawani ng DPWH, pasensya rin po kayo, damay po kayo. Kayo po yung tinatawag ng taong bayan, Dito po Walang Anes Department. Pasensya naman po, no? Wala tayong magagawa. You have to be called out. May inamin po. Sa wakas, umamin din itong si Vince Dizon. Oo. Kawawa namang Vince Dizon. Napaamin po mga kababayan. Okay? So muli, shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin na natin si Senator Bato, the authentic puncher de la Rosa. Kasi po si Senator Bato, nais na naman niyang pumatay ng kapwa niya Pilipino. Senator Bato, make sure na 100% Pinoy ka. Yung dugong dumadaloy sa'yo, walang lahing Inchik, walang lahing German o anuman, na hindi marahas. No? Pero parang kating-kati si Senator Bato na pumatay ng kapwa niya Pilipino. No? Kulang pa ba yung EJK sa Tokhang, Senator Bato? Pero ito po, sa legal na pamamaraan. Ayan. Ayun naman pala legal naman pala sa pamamagitan ng isang batas. Ano po yan? Ito po, sabi dito sa GMA News Code Card. Bato de la Rosa seeks death penalty by lethal injection for plunderers. Yun. Yung po, nais niya pong i-revise yung isang Republic Act 8177, ano ba yan? Nagiging dyslexic ako. Ulitin natin. Nais niyang i-revise yung Republic Act 8177, na kung saan which then designate death by lethal injection as the method of carrying out capital offense. Magsusumiti siya ng Senate Bill 1343, para po parusahan ng bitay through lethal injection ang mga magnanakaw. Yung mga masasabing ito yung threshold ng plunder. Kasi may threshold po base sa revised penal code, no? Yung malversation of funds, plunderer, graft and corruption. May threshold po para masabing plunder. I think 50 million 50 million and above, plunder yan. Parang si Sara Duterte. Kaya nga takot na takot sa impeachment. Ngayon, kung mapapasa ito Bato, inisip mo ba si Sara Duterte? Akala mo hindi pwedeng kasuhan si Sara Duterte sa ombudsman? Hindi pwedeng kasuhan sa korte si Sara Duterte ng plunder? Hindi pa tapos yan Walang nilinaw, walang binasura ang Supreme Court tungkol sa impeachment, article of impeachment ni Pusit. Nandoon pa rin yung malversation of funds, graft and corruption, and plunder. Bato, kaya mo ba ito naisulat dahil hindi ka plunderer? Wala kang kinurakot na 50 million and above. Correct nyo ako kung 50 million and above Gusto niya po yan. Ngayon, gusto niyang papatay ng kapwa Pilipino ng legal. Papatayin niya yung mga plunderers. Bakit plunderers lang ba to? Bakit plunderers lang? Dapat kasama yung mga drug lords. Gumawa ka na rin lang naman. I-revise mo na lang naman yung Republic Act 8177
bakit hindi mo pa isama yung mga drug lords, yung mga heinous crime na karumal-dumal? Ano ba yung mga karumal-dumal na krimen o pagpatay ng walang habas? Terrorism. Bitayin. Oo. Di ba? Ganyan. Pag nahatulan ng terrorism base sa anti-terrorism law, kasama, bitay, hindi yung plunderer lang. Halimbawa, yung isang bangag sa pinagbabawal na gamot. Pumatay, humalay, pumatay ng bata. Oh, bitay. May nagmasaker, bitay. Yun po, heinous crime. How can you categorize heinous crime? Depends on the, sa batas. Diba, bakit plunderer lang? O, kawawa naman si Bongo pag yung kaibigan mo si Bongo. O, diba? O, walang sinisino-sino. Yan ang maganda kay Bato. Walang sinisino-sino. Pero ang mauna dyan, si Sara Duterte, malamang. Ha? Dapat kasama politiko dyan, ha? Hindi lang yung mga kontraktor. Ha? Walang lusot, mga kababayan. Kayo, magaling kayong magpalusot, ha? Bato, ha? Inisip mo ba si Sara Duterte? Inisip mo si Senate President? Inisip mo si Joel is a liar? Yung mga kapwa mo mababatas, o sabi ni Bato, wala. Ano lang to parang kay Bato may pasalang na batas Sasakyan niya yung kainitang usapan sa flood control. Ayan, diyan po nagsimula yan Bakit hindi mo pinropose ito nung 2019? Di ba? Bakit? Bato? Bakit walang ganito? Hindi naman sinabing, hindi mo man sinabing refiled Bago lang to di ba, Bato? Ha? Bakit di mo yan inusad kay Digong? Baka pumayag pa si Digong. Kasi di ba ayaw niya na nga ng corruption? Kasalanan mo naman pala Bato, kaya hindi natapos ni Digong ang corruption Wala kayong pinail ni Bongo na ganito ngayon pagdating sa Pangulong Marcos, gaganyan-ganyan kayo. Mga kayo, hipokrito. Si Bato, papatay na naman ang kapwa Pilipino, pero sa pamamagitan ng legal na pamamaraan. Ang tanong, meron ka bang kaparis na bill sa House of Representatives para maging batas ito? At kung halimbawa lang, nagka-agrihan kayo dyan, naging Republic Act, sa palagay nyo, pipirmahan ng Pangulo? Baka palalagpasin na lang para maging law. Yari. Baka nga mabito pa yan di ba? Now, mga kababayan, dito naman tayo. Kay Dizon, si Secretary Dizon umamin po. Umamin na to. Kabago-bagong secretary ng DPWH, umamin mga kababayan. Ano po inamin niya? Ito po, sa News 5. Aaminin ko po, sa tinagal-tagal ko po sa gobyerno, ako po ay na-overwhelm sa laki at gulo na nadatnan ko at nakita ko sa loob ng departamento. Umamin siya mga kababayan, that the DPWH, yung dito po walang anes, departamento po ng walang anes. Departamento po na walang anes. O yan, baguhin natin Naguluhan siya. Hindi niya maintindihan mga kababayan na overwhelm siya sa laki ng gulo sa departamento na ito, lalong-lalo na sa pera. Aaminin ko po sa inyo, halos wala po akong naintindihan sa gulo ng budget na nakikita ko. Bakit? Magulo panay insertion hindi maayos. Kaya ganyan po kagulo ang DPWH. Nagre-reflect sa trabaho nila. Nagre-reflect sa pagkatao nila. They are what? No idea. Yang departamento na yung pinatakbo ng kartel. Yang departamento na yung pinatakbo ng mga buwaya at buwitre. Kaya ganyan po, Secretary Dizon. Na-overwhelm ka, naguluhan ka kasi bakit? Talagang magulo. Sabi pa niya dito, humihingi ng karagdagang panahon si Dizon para sa pagre-repaso ng naturang budget ng departamento po ng walang anes. Wala po akong 5 araw akong nandito. Aaminin ko po sa inyo,
halos wala po akong maintindihan sa gulo ng budget na nakita ko. Kahit po matagal na ako sa gobyerno, ako po ay litong-lito hanggang ngayon. O, tama. Pero ang malilito dyan, puro insert. Ito gusto ko. Tapos mga kawani mo, walang clue. Bakit? Kasi pag managsalita, pagbabantaan, tatakutin, tatanggalin. Parang si Mike Abe. No nagsalita, tinanggal ni Kalbo. Pag Kalbo talaga, bastos eh. Oo. Ha? So nakakahiya po. At least very honest. Oh, di ba? Yung secretary nyo may honesty na. Aba, nagsisimula na, Vince Dizon. At least ikaw honest. In front of this mga lawmakers sa HOR, inamin mo. Nalitong-lito ka. Wala kang clue. You got overwhelmed. Ang tanong, baka na-overrun ka pa. Ayan yun. Ha? Kaya nga tinalaga ka dyan ng Pangulo kasi sa tingin ng Pangulo, magagawan mo yan ng posisyon. The President is counting on you to fix the mess on that department. Tanggalin mo yung mga crocodiles dyan. Linisin mo. Kung sisantihin mo. Kasuhan mo. Tulad ng ginawa kay Alcantara. Diba, dinesisyonan mo na, tanggalin siya. Perpetual disqualified na siya na manguha pa, mapasok pa sa gobyerno. At kasuhan ninyo, bawiin ninyo, isequester nyo lahat ng ari-arian niya. At wag nyo siyang hayaang makataka sa bansa, wag gumamit ng backdoor. Pwede siyang i-backdoor pero hindi siya magba-backdoor. O, yun po ha. O, Vince Dizon, galingan mo. Not only the President is counting on you, us, the Filipino people, are counting on you to fix that mess. It is a mess. Ha? Magulo pa sa pagkaing baboy. Magulo. Tulad po ng mga Duterte. Ganyan po kagulo ang mga yan. Okay, kayo po, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.